Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Nay, nandito na po ako. Oh, Jairo anak. Bakit late ka na nakauwi ah? May dinaanan ka pa ba pagkatapos ng klase mo? Wala naman po, Nay. Grabe po kasi. Sobrang hirap ng exam namin kanina. Ang dami po kasing kailangan sagutan. Karamihan problem solving pa. Hindi talaga madali ang kurso ko na electrical engineering eh. Ano ka ba? Okay lang yan anak. Ang mahalaga gusto mo yung kinuha mong kurso. Ay, oo nga po, Nay. Nako, kung hindi ko po talaga hilig ang magbutingting ng mga sirang appliances, nako, matagal na akong nag-shift ng kurso ko. O siya, sige na. Ipahinga mo na ang utak mo. At ikaw magapunan na. Nako, siguradong pagod na pagod ka. Yun! Maraming salamat po, Nay. The best ka po talaga. Ay sus! Nambola pa ang napakalambing kong anak. Tamang-tama. Pinakapaborito mo yung niluto ko ngayon. Dinuguan? Yes! Marami na naman ako makakain ngayon. O sige na, kumain ka na dyan at baka maabutan ka ni tatay. Alam ko naman po yun, Nay. Gabi-gabi na lang umaalis si tatay na parang walang pamilya na inuuwian dito sa bahay. Tapos pag uwi tayo na naman ang pagbubuntunan ng init ng ulo. Anak, pagpasyensyahan mo ng tatay mo ha. Simulat sa pool naman ganun na talaga ang ugali nun. Yun na nga po, Nay. Hanggang kailan po ba tayo magpapasensya? Hanggang kailan po ba tayo magtitiis sa ganitong klaseng buhay kasama siya? Anak, tama na yan. Kumain ka na lang dyan. Pagod lang yan, anak. Sige na, kumain ka na. Nay, mas napapagod po ako kapag nakikita kitang ikaw lang ang kumakayod sa pagtitinda sa palengke para mabuhay ang pamilya natin. Ayaw mo naman po akong payagan na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Sabi ko nga po sa inyo, magpa-part-time job ako, di ba? Ay nako, Jairo anak. Please lang. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan? Hindi magbabago ang desisyon ko. Ako magtatrabaho dahil ako ang nanay mo. Basta mag-focus ka lang dyan sa pag-aaral mo. Ako nang bahala sa mga gastusin natin dito sa bahay. Kayang-kaya ko naman ang pagtitinda sa palengke. Nakakapagod pero ayos lang naman ako, anak. Nay, wag ka po mag-alala. Pagkatapos ko makagraduate at makapagtrabaho po kagad ako, makakalis po tayo sa ganitong klase ng buhay. Iaahon po kita sa hirap. Iwanan natin si tatay. Wala rin namang pagbabago sa kanya. Ngayon pa lang, para rin naman tayong walang haligi ng tahanan sa pamamahay na ito. Gabi-gabi na lang wala. Pag umaga naman nasa mga kainuman niya. Basta Nay, mag-aaral po ako mabuti para makagraduate po ako at makapaghanap ng magandang trabaho. Para mabigyan kita ng magandang buhay. Anak, wag mo namang alisin sa pangarap mo ang tatay mo. Ama mo pa rin yon. Pero, Jairo anak, salamat ha sa pagiging isang mabuting anak. Basta, kahit na ano mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. O sige na, bilisan mo nang kumain dyan at umakyat ka na sa kwarto mo pagkatapos ha. Magpahinga ka na. Opo, Nay. Yun ang araw-araw na nadadatna ni Jairo sa kanilang bahay. Ang pamilya na kanyang kinalakihan. Ang kanyang ina na naghahanap buhay para sa kanila. At ang kanyang ama na minsan lang niyang nadatnan sa kanilang bahay. Habang si Jairo naman ay nagsusumikap na makapagtapos ng kanyang kursong electrical engineering upang umasenso ang kanilang buhay. Rosita! Rosita! Ah, Jason, andito ka na pala. Naku, pasensya ka na at hindi ko kagad naubos sa mga paninda kong gulay sa palengke. Matumal ang benta ngayon at parang walang masyadong tao Kaya hindi ko muna isinara ang tindahan. Baka sakaling kahit papano may bumili pa. Bonyemas! Wala ka man lang bang iniwang pagkain dito? Ni malamig na tubig, wala! Pasensya ka na, Jason. Ibababa ko lang muna itong dala kong mga tirang gulay at magluluto na ako ng makakain mo. Nay? Oh, nandito na pala yung magaling mong anak Himala, nandito na po pala kayo, Tay. Akala ko po hindi na ito yung bahay na inuuwian nyo Aba, bastos kang bata ka! Sumasagot ka na Jason, pupusat na ng anak mo. Tama na yan.
Huwag mo akong pigilan, Rosita. Yang bastos mong anak ang sawayin mo. Baka kung ano pang magawa ko dyan eh. Hindi po ako bastos, Tay. Ikaw ang hindi ka respeto. May pinagkaiba yun. Jairo, anak, ano ba? Tama na. Bumalik ka na muna sa kwarto mo. Hindi, Nay. Masakit sa akin na nakikita kong pagod na pagod kayo at nagpapakirap na magtinda sa palengke. Habang nakikita ko tong si tatay, uuwi sa bahay galing sa kung saan, pero wala naman dalang pera. Tapos ano, pagbubuntanan kayo ng galit. Ikaw na nga itong nagpapakahirap na buhayin ng pamilya natin eh. Hindi nga siya naghahanap ng trabaho. Tapos ako, galing ako sa school. Pagod na pagod ang utak sa pag-aaral. Tapos pag uwi ko, ganyan palagi ang gagawin niya. Sino bang mananahimik kung kailangan ko na magsalita sa mga araw-araw na nakikita ko sa inyo? Kaya hayaan niyo po ako sabihin ko ito. At marinig ni tatay, galing sa akin. At sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Pinuhay ka lang namin, Jairo. Wala kang utang na loob ah. Anak lang kita dito sa pamamahay na ito. Kaya manahimik ka dyan. Kung hindi ano? Anong gagawin niyo sa akin, tay? Sige, gawin niyo na. Ano? Arang awa na ninyo. Tumigil na kayong dalawa. Jairo, anak. Sige na. Umakyat ka na sa kwarto mo. Tama na yan. Sige, Nay. Mas mabuti na nga lang yatang umakyat ako kaysa makipag-usap sa walang kwentang tao. Yan, tama yan. Umakyat ka sa kwarto mo at ayoko makita ang pagmumukha mo. At ikaw naman, Rosita, magluto ka na at nagugutom na ako. Bilisan mo! Pag-akyat ni Jairo sa kanyang kwarto, nagtakip siya ng unan sa ulo at sumigaw ng buong galit. Labis siyang nakaramdam ng sama ng loob dahil sa inastahan ng kanyang ama. Kung di lang talaga dahil kay nanay, baka matagal na ako umalis dito sa bahay na ito dahil sa ugali ng tatay kong yan eh. Kakainis! Parang hindi siya ama sa akin ha. Pinapangako ko sa sarili ko, hindi ako susunod sa mga yapak niya. Kapag ako nagkapamilya, hindi ko siya tutularan. Sa akin mapuputol ang ganong sistema ng pamilya namin. Sana sa ibang katawan na lang talaga napunta yung kaluluwa ko nung ipinanganak ako eh. Sana doon sa mayroong tatay na mapagmahal sa anak na lang. Kung bakit pa kasi dito sa katong ito ako napunti? Kung pwede lang makipagpalit ng kaluluwa eh, matagal ko nang ginawa eh. Kakainis talaga. Ngayon pa na malapit na yung birthday ko. Nagawa pa akong inisin ni tatay. Ay nako, tulog na nga lang. Pagkatapos ng isang linggong pagsusulit ni Jairo sa eskwela, nagkaroon siya ng isang linggong bakasyon. Kaya para makapagpahinga, hindi siya lumabas ng kwarto. At mas ginusto na lamang niyang magkulong at magmukmok dahil ayaw niyang makita ang kanyang ama. Pero maya-maya'y kumatok ang kanyang ina sa pinto ng kanyang silid. Anak, pwede pa akong pumasok sa kwarto mo? Oo naman po, Nay. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Birthday mo na sa Miyerkules, hindi ba? 4 na araw na lang yon. Oo nga po, Nay. Magbe-21 na po ako. Nasa tamang edad na po ako talaga para magdesisyon sa buhay ko. Isi-celebrate natin ang kaarawan mo, anak. Ay, huwag na po, Nay. Wala rin naman pong dapat ikasaya eh. Siguradong sisirain lang din naman po ni tatay ang birthday ko. Hindi po ba lagi niyang ginagawa yon? Kada birthday ko na lang, uuwi siya ng lasing, tapos magwawala. Nako, huwag ka mag-alala. Hindi na mangyayari yon, anak. Espesyal ang birthday mo na ito. At hindi natin ito i-celebrate dito sa bahay. Po? Hindi dito sa bahay? Kung ganun, saan po? Tsaka bakit po? Rosita, ano? Nasabi mo na ba kay Jairo? Jason, eto na, sinasabi ko na nga. Ano po ba yun, Nay? Mag-impake ka dahil pupunta tayo sa Zamboanga, sa probinsya ni Papang, ang lolo Julio mo. Po? Bakit? Jairo, anak, doon kasi natin isi-celebrate ang birthday mo. Kasama mo lolo mo? Hindi ko po mag-gets, ma. Sa probinsya po ng lolo ko, sa tatay ni Papa. Wala nga kayo nabanggit sa akin dati na may lolo pa po ako eh. Tsaka kahit kailan nga, hindi niyo naman po ako dinala doon nung bata pa ako. Bakit po doon? Anong meron? Magka-birthday kasi kayo ng lolo Julio mo. At ngayon, ika-100 taon gulang na niya. Kaya naman sabay niyong isi-celebrate ang birthday niyong dalawa na magkasama. Sigurado po ba kayo, Nay? Tamang-tama naman po at may 1 linggong bakasyon kami pagkatapos ng exam namin.
Kaya nga mag-impake ka na dahil bukas na bukas aalis na tayo. Ho? Ano po? Bukas na bukas kaagad? Teka, kasasabi niyo lang sa akin ngayon. Bakit parang biglaan naman po atang alis natin? Okay lang yan anak. Pasensya ka na at nalimutan ko kasing sabihin sa iyo nung mga nakarang araw. Kaya hindi mo kagad nalaman. Gusto ko lang din namin sorpresahin. Sigurado naman kasing magugustuhan mo yung tahimik at napakagandang tanawin sa bundok kung saan nakatira ang Lolo Julio mo. Seryoso po ba, Tay? Parang ngayon lang kita narinig ng ganyan O siya, sige na anak. Iiwan ka na muna namin dito sa kwarto mo ha. Para makapag-impake ka na dahil bukas, maaga tayong babiyahe papuntang Zamboanga. Sige po, Nay. Mag-iimpake na po ako. Hindi makapaniwala si Jairo sa sinabi ng kanyang mga magulang. Para siyang nananaginip. Yun lang kasi ang pagkakataong nakita niya na magkasundo ang kanyang mga magulang. Ngunit nagulat siya sa sinabi nila tungkol sa lolo niyang si Julio. Dahil sa nalaman ay nasabik siya makapunta sa Zamboanga, ang probinsya ng kanyang ama. Ngunit bago maggabi, nakita niya ang kanyang ama na pasuray-suray habang naglalakad papasok sa kanilang bahay. Kitang-kita niya rin ang dugo sa gilid ng labi nito. O Tay, ano nangyari sa inyo? Bakit po may dugo kayo sa bibig? Wala ito, Jairo. Huwag mo lang pansinin. Huwag pansinin, dugo nga po yan Napano po ba kayo? Nay, tingnan niyo si tatay may dugo sa bibig niya. Ay, nako Jason, mukhang napaaway ka yata Sinasabi ko kasi sa'yo na huwag mo nang gagawin niyang paglalasing. Masarap Rosita Nanabik akong kumain ng... Siya. Tama na yan. Huwag ka na magsalita. Jairo, umakyat ka na muna sa kwarto mo at ako nang bahala sa tatay mo. Hinayaan na lamang ni Jairo ang dalawa. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at natulog. Kinabukasan, araw yun ng linggo. Habang nag-aanda sila sa pagbiyahe, binuksan ni Jairo ang telebisyon at nanood muna ng balita. Dito niya nakita ang nakakapangilabot na nangyari sa isang babae sa lugar na kanilang pupuntahan. Hala, grabe naman to, Nay. Panoorin niyo po muna to. Ano ba yan? At binuksan mo pa yung telebisyon Aalis na tayo. Ibinabalita po ngayon. Nangyari daw po ito kagabi lang. May natagpo ang nakahandusin na katawan ng isang dalaga sa kasukalan. Duguan at wala ng buhay. Ay nako, kawawa naman. Baka nasagasaan ng kotse kaya naman na-hold up o sinaksak. Hindi na talaga nawalan ng disgrasya sa mga balita. Mga hindi kasi nag-iingat Hindi po, Nay. Ayan sabi sa headline, wakwak daw ang dibdib. Hindi naman siguro mangyayari yan kapag nasagasaan siya. O kaya naman hold up lang na ang kukunin pera at mahalagang mga gamit. Ay baka naman inatake ng mabangis na hayop. Ha? Ano namang hayop ang aatake ng ganyan dito? Aba na yan, aalis na tayo. Patayin mo na ang TV, Jairo. At baka hindi na natin maabutan yung sasakyan natin barko. Dali-daling pinatay ni Jason ang telebisyon at nagsimula na silang bumiyahe. Inabot ng 2 araw ang kanilang biyahe dahil napakalayo ng probinsya ng kanyang lolo Julio. Unang beses na nakasakay si Jairo sa barko. Kaya naman nilibot rin niya ito at pinagmasdahan ng paligid. Maya-maya ay napansin niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanya, na parabang ang mga mata nito ay nangungusap. Kaya nilapitan ito ni Jairo at kanya itong tinanong. Nay, bakit po? Parang ang lalim po yata ng iniisip niya. Ayos lang po ba kayo? Wala naman anak. Huwag mo akong pansinin. Pinagmamasdan lang naman kita. May problema po ba? Nag-away na naman po ba kayo ni tatay? Hindi anak. Ano ka ba? Wala ito. Nay, salamat nga po pala Di ko lubos maisip na kasama si tatay at sa probinsya pa ni Lolo Julio tayo pupunta. Parang hindi ako sanay kay tatay ngayon Ano po bang meron? Ikaw talaga anak. Masyado kang mapanuri. Ganyan lang naman kasi ang tatay mo. Kakaiba ang ugali pero ama mo pa rin yan. Pero alam mo anak, natutuwa ko na umabot ka sa edad mong yan. Naalagaan kita at napalaki na maayos. Napakabuti mong bata. At kapag po tumanda ka na,
Ako naman po mag-aalaga sa inyo. Tandaan nyo yan, Nay. Ay, salamat naman anak. Ang pag-uusap na yon ay isa sa hindi niya makakalimutang bahagi ng kanilang biyahe. Ipinaramdam muli ng kanyang ina ang pagmamahal nito sa kanya. Para kay Jairo, napakahalaga nun, lalo pat ni minsan ay hindi niya ito naramdaman sa kanyang ama. Gabi na, ang mga pasahero sa barko ay nagsimula ng matulog. Tahimik ang paligid, at tanging ihip lang ng malakas na hangin at mga alon ang naririnig. Hating gabi ay nagising si Jairo dahil naiihi siya. Kaya bumangon siya upang pumunta sa banyo. Hindi nakalak ang pinto kaya inakala niyang walang tao sa loob. Pero naroon ng kanyang ama at naabutan niyang naghihilamos ito. O tay, hating gabi na po ah. Bakit gising pa po kayo? Hindi. Nagising lang din ako kasi naiihi ako. Bakit parang naghihilamos po kayo? Ang aga-aga pa po. Ano ba pakialam mo? Sa gusto ko maghilamos eh. Tanong ka ng tanong. Teka, bakit ka nga rin ba nandito? Naiihi rin po kasi ako. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan sa pintuan? Di umihi ka na dyan. Makalabas na nga. Visit talaga to. Namalikmata yata ako nang makita kong may dugo ang bibig ni tatay ah. Pangalawang beses ko na itong nakita na ganun siya. May sakit kaya siya? Sumusuka ba siya ng dugo? Ay naku, hayaan na nga. Masamang damo naman siya eh. Matagal yung mamamatay. Araw ng Lunes, ang barko ay malapit ang dumaong sa pier ng Zamboanga. Ngunit narinig ni Jairo ang usap-usapan ng mga pasahero sa barko na dahilan ng pangingilabot ng mga pasahero. Ano daw ang nangyari? Bakit may pamilyang banda ron humahagulgol sa iyak? Nagkukumpulan sila doon at parang may nangyari yata. Wag na kayo makiusyoso at baka kung ano pang mangyari. Narinig ko po sa mga tao na naroon, nawawala daw po yung 3 taong gulang na anak na lalaki nung ginang. Nagising na lang daw po siya at wala na po sa tabi niya yung bata. Ay sus Maria Josep, pati ba naman dito sa barko may nangyayaring ganyan? Mabuti na lang at malaki ka na anak. Hindi ka na kailangang bantayan. Baka naman kung saan lang nagsuot na sulok-sulok ng barko. Nilibot na po nila yung buong barko pero hindi po nila ito nahanap. Ang nakita lang daw po nila ay isang kapares ng sapatos ng bata na nasa CR. Natanggal po yata sa paa ng bata bago mangyari yung trahedya sa kanya. Ang hinala nila, nahulog daw po sa dagat. May parte kasi sa dulo ng barko na malaki ang awang. Baka dun daw po sumuot kaya galit na galit yung asawang lalaki dahil pinabayaan po nung ina na mawalay sa tabi niya yung bata Ay nako, nakakaawa naman. Siya, ang isipin na lang natin ay ang pagpunta natin sa bahay ng Lolo Julio mo. Hayaan na natin sila na ma-resolve ang problema nilang pamilya. Ang pangyayaring yon sa barko ay nagbigay na masiding takot sa lahat ng pasahero. Ngunit ganun pa man, matapos ang halos 2 araw na biyahe, matiwasay na nakadaong ang barko sa Zamboanga. Grabe, ang haba po pala ng biyahe papunta dito. Pero sulit na sulit dahil ang ganda po talaga dito. Napakasarap ng simoy ng hangin. Sabik na po ako makapunta sa bahay ni Lolo. Nako, sigurado mag-i-enjoy ka dito. Oo nga po, Nay. Siguradong marami din ako makikilala dito ng mga bagong kaibigan kahit saglit lang tayo magbabakasyon. Yan ang wag na wag mong gagawin dito, Jairo. Ho? Bakit po, Tay? Hindi ba ako pwede makipagkaibigan sa mga taga dito? Nandito tayo para i-celebrate ang kaarawan mo, yun lang. Kaya nga po, Tay. Hindi ba dapat meron akong makilala ng mga tao dito para kahit papano may maimbitahan naman tayo sa birthday ko at bumisita sila para makakain ng mga ihahanda natin? Anak, pasensya ka na pero tama ang sinabi ng tatay mo. Po? Teka, bakit po, Nay? Ano po bang dahilan kung bakit hindi ako pwede makipagkaibigan sa mga taga rito? Jason, ikaw na nga magpaliwanag. Jairo, sa bundok kung saan naroon ang bahay na tinitirhan ng lolo mo, hindi ka pwedeng lumabas ni makipag-usap sa mga tao. Wala kang dapat pagkatiwalaan lalong-lalo na sa mga hindi mo kakilala. Kung merong magtanong sa'yo, wag na wag mong sasagutin ng totoo. Lalong-lalo na, wag mong ipapaalam kung saan ka nakatira. Kung tanungin ka nila kung saan ka nakatira, sa ibang direksyon mo ituro. Kung meron man silang ibibigay sa'yo, wag mong tatanggapin.
Hindi mo rin dapat hayaan na masundan ka nino man at malaman ang daan pauwi sa bahay ng lolo mo dahil delikado. At siguradong hindi mo matatandaan ang lahat ng sinabi ko sa'yo, kaya ang pinakamaganda mong gawin ay huwag ka na lang lumabas ng bahay. Hanggang sa makalis tayo sa lugar na ito pagkatapos ng birthday mo. Ho? Ang boring naman po pala ng celebration ng birthday ko. Ano yun? Tayo-tayo lang? Anak, tama ang tatay mo. Sa pagkakataong ito, kailangan mo munang sumunod. Naintindihan mo ba? Sige po, Nay. Mukhang wala naman po akong ibang mapagpipilian eh. Pero ano po bang gagawin ko sa bahay ni Lolo? Baka naman maburyong lang ako dun. Marami naman mapagkakaabalhan dun, anak. Huwag ka mag-alala. Andito naman ako kasama mo. Sasamahan kita sa kung ano ang gusto mong gawin. Masaya na sana ang binata pero nadismaya dahil marami siyang kailangang tandaan ng mga bili ng ama na dapat sundin. Sa dami nun ay isa lang ang naisip ni Jairo. Pinakaligtas na gawin ay huwag na ngang lumabas ng bahay. Hindi na siya nakapagtanong pa dahil mas nangibabaw sa kanya ang pagkadismaya dahil hindi siya makakaroon ng mga bagong kaibigan sa probinsya ng kanyang lolo Julio. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay sumakay na sila ng tricycle upang magpatuloy sa biyahe papunta naman sa bundok kung saan naroon ang bahay ng kanyang lolo Julio. Nang makarating na ang tricycle sa hangganan ng daan, bumaba na sila at nagsimula na maglakad. Dahil may kalayuan pa ang lugar ng kanyang lolo, hindi na umabot doon ang tricycle dahil daang pantao na lang ang meron. Ang layo pala ng bahay ni Lolo Julio. Grabe! Habang pakit ng tricycle, pakapal ng pakapal ang mga puno. Napakasukal at gubat na gubat ang dating eh. Akala ko pagbaba ng tricycle, bahay na ni Lolo. Kailangan pa po pala nating maglakad ng malayo sa daan. Ay nako, makakalayo rin pala ang mga kapitbahay dito. Kaya nga 'di ba sabi namin sa iyo, hindi madaling makipagkaibigan dito. Malalayong ibang mga bahay. At saka, maligaw ka pa pabalik pag sinubukan mo maglibot. Basta, tandaan mo ang biling ko sa iyo, Jairo. Wag na wag mong subukang subuway. Bakit nga po ba? Kasi tatamaan ka sa akin pag hindi ka sumunod. Ang dami mong tanong, di mo na lang gawin. Jason, tama na. Ayun, nakikita ko na yung bahay ni Papang. Konting lakad na lang at makakarating na tayo. Ay, salamat naman. Bilisan natin, Jason. At malapit na magdilim. Tingnan nyo at baka may nagmamasid sa atin. Ganun po ba dito? Delikado ang mga tao? Hindi tayo pwedeng makita? Oo anak. Hindi lang mga taong delikado rito. Rosita, tama na. Bakit po? Bukod sa tao, ano pa pong delikado? Mga mababangis na hayop, baboy ramot, asong gubat. Meron yan dito. Kaya sinasabihan kita para hindi ka na mapano. Nakakatakot naman po pala dito. At sa susunod, huwag ka ng maraming tanong ha. Yun ang dahilan ng mga magulang ni Jairo kung bakit hindi siya pwedeng lumabas ng bahay. Dahil sa mabangis na mga hayop na gumagala sa bundok kung saan nakatira ang kanyang lolo Julio. Nang marating na nila ang bahay, namangha si Jairo dahil malaki ito at makalumang disenyo. Dalawang palapag ito na merong malalaking bintana at estilo ng bahay ay tila kapanahunan pa ng mga Kastila. Ikinagulat din nila na mag-isa lang ang kanyang lolo Julio na nakatira doon. Matanda na ang kanyang lolo pero malakas pa ito at nakakalakad na mabilis. Masaya silang sinalubong na matandang lalaki. Jason, anak! Abay maligayang pagbabalik dito sa ating bahay at kasama mo pa ang iyong mag-ina. Papang, magandang hapon po. Magandang hapon po, Papang. Rosita, ikaw na ba yan? Ay sus, hindi pa rin nagbabago ang mukha mo. Napakaganda mo pa rin, Ineng. Ang swerte niyo naman at napakaayos na katawan ninyo ngayon. Siya nga po pala, Papang. Si Jairo po, ang apo ninyo. Jairo, anak, magmano ka sa Lolo Julio mo. Magandang hapon po, Lolo Julio. Mano po, masaya po ako makita at makilala kayo. Nako, napakagandang binata naman ang apo kong ito. Ay nako, kayo din po, Lolo. 100 taong gulang na po kayo pero ang lakas-lakas nyo pa rin. Ano po sikreto nyo? Ay nako, hayaan mo't sasabihin ko sa iyo ang aking sikreto.
pero hindi muna ngayon. Masaya ako na nandito na kayo. Lalo ka na, Jairo. Malapit na akong mas lumakas pa. Napakaswerte ko sa iyo. Napakagandang lalaki mo. Ano po yun, Lo? Ay, ang sabi ko, maswerte ako at may apo kong katulad mo na napakakisig ka ko. Hindi ko po kasi naintindihan kanina. Pasensya na po. Ay, kabata-bata mo ba'y bingi ka na? Tingnan mo, lolo mo. Malayo pa lang rinig na rinig ko na kayong paparating. Papang, ipapasok na po namin ang mga bagahe para makapagpahinga na po ang mag-ama. Ako na lang din po ang magluluto na kakainin natin para sa hapunan mamaya. O siya, tamang-tama. At may mga nakahanda ka ng mga karne at gulay dyan. Ikaw nang bahala, Rosita. Ay sige, tuloy kayo sa aking bahay. Nilibot kaagad ni Jairo ng tingin ang kabuuan ng bahay pagkapasok nila. Habang inihahatid siya ng kanyang ina sa magiging kwarto niya, pag-akyat nila sa ikalawang palapag, namangha ang binata dahil sa lawak ng bahay. Meron sariling sala at may 4 na magkakalayong kwarto. Isa para sa kanyang lolo Julio. Ang pangalawang kwarto naman ay para sa kanyang ina at ama, habang si Jairo naman ay doon pinatulog sa isang kwarto na malapit sa pang-4 na kwarto na hindi raw ginagamit. Nay, grabe po no? Ang ganda pala ng bahay ni Lolo. Ang laki at parang sinaunang bahay. Sa tanda ba naman ng lolo mo nakapagpundar talaga siya ng magandang bahay. Mayaman po pala si Lolo. Bakit parang hindi naman natin ramdam kay tatay? Ano ka ba? Iba naman ang yaman ng magulang sa anak. Sa bumukod ng tatay mo Ay, siya nga po pala, Nay. Bakit po 4 ang kwarto? Mag-isa lang po ang lolo. Oo. Kasi may kapatid na lalaki ang tatay mo. Dito sila dati nakatira. Isa sa lolo mo, sa tatay mo, sa kapatid niya. At ang pang-4 na kwarto para sa mga bisita. Kapatid? Wala naman po kayo nabanggit na meron akong tito. Nako, mahabang kwento yon anak. Tingnan mo nga ang tatay mo sa ugali. Di ba mahirap pakisamahan? Sigurado ako, ganun din ang problema niya sa kapatid niya. Kaya hindi niya kinukwento. Sa bagay. Sana pala nung bata pa ako dinala niyo na ako rito. Ito ang tamang pagkakataon na makapunta ka rito. Dahil espesyal ang araw niyo ng lolo mo sa Miyerkules. Oo nga po O sige po, Nay. Magliligpit na muna ako ng mga gamit ko. O siya, sige. Maiwan na kita dito sa kwarto mo, ha? At magliligpit na rin ako ng gamit namin ng tatay mo. Nang makapagsimula na ako magluto ng pagkain natin para sa hapunan. Pagkatapos ayusin ni Jairo ang kanyang gamit sa loob ng kanyang kwarto at nakapagpahinga ng kaunti, pagkatapos ay lumabas siya at nilibot ang ikalawang palapag ng bahay bago maggabi. Wow, ang bintahan na. Parang isang malaking portrait. Tapos natatanaw ang napakagandang view ng bundok. Yun nga lang, parang hindi na rin masyadong nalilinisan gawa ng mag-isa na nga lang si Lolo Julio dito sa bahay. Dahil malaki ang kwarto ko, sigurado ako na malaki rin ang kwarto ni Lolo, pati kina nanay. Pero ito kayang pang-4 na kwarto, malaki rin kaya? Matingnan nga. Pwede kang lumibot pero hindi ka pwedeng kumalikot. Naintindihan mo? Ay, ginulat mo naman ako, Tay. Naintindihan mo? Sagot! Pwedeng lumibot pero hindi pwedeng kumalikot. Opo, Tay. Naintindihan ko po. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag akong aalis ng bahay. yan! Natanda mo naman pala Dami naman bawal. Ano? May sinasabi ka? Wala po. Siya nga po pala. Para saan tong isang kwarto? Para din sa mga bisita. Kung mas maraming bisita ang darating, ipapagamit yan. 2 kwarto para sa mga bisita? Oh, bakit? May problema ba doon? Wala po. Sige po. Bababa na lang ako kapag hapunan na. Pagkatapos mag-usap, umalis ang kanyang ama at pumunta sa kwarto ng kanyang lolo Julio. Napatingin naman siya sa nakasaradong silid. Umikot sa kanyang isipan ang mga katanungan. Para saan nga ba yung kwartong ito at bakit mahigpit na ipinagbabawal pasukin?
hindi naman binanggit ni tatay ang sinabi ni nanay na meron siyang kapatid. Siguro, meron nga silang hindi pagkakaunawan kaya hindi niya ito mabanggit sa akin. Siguro, yung bakanting kwarto na ito ay para sa kapatid ni tatay. Pero nakakapagtaka kasi ni isang litrato ng kanilang pamilya ay walang nakadisplay sa buong bahay. Siguro nga hindi ganun kaayos ang pamilya nila. Gusto ko mang maintindihan ng pamilya ni tatay para maintindihan ko rin sana kung saan siya nanggagaling yung ugali niya eh. Pero parang hindi siya bukas para ipaalam to sa akin. Ito ang unang beses na nakarating ako kung saan nagmula si tatay. Kaya gusto ko sanang kunin ang pagkakataong ito na kahit paano makilala ko siya. At baka sakaling ito ang maging paraan para magkalapit kami. Hanggat nandito ko, meron naman akong pagkakataong matuklasan yon. Siguradong malalaman at malalaman ko rin. Makalipas ang ilang oras, nagmuni-muni si Jairo habang nakaupo sa upuan malapit sa bintana. May isang imay sa gilid ng kanyang mga mata na dumaan papunta sa nakasaradong kwarto. At niningon niya kagad ito. Tay? Ikaw po ba yan? Nay? Tay? Anak, bakit? Nandito kami ng tatay mo sa ibaba. Malapit ang maluto ang ulam para sa hapunan natin. Maya-maya lang kakain na tayo ha. Sige po, Nay. Sige lang po. Teka, nasa baba naman sila nanay at tatay. Ano kaya yun? Matingnan nga. Lumikot ang isipan ni Jairo, kaya binalak niyang silipin ang silid. Nakaramdam siya ng kaba habang papalapit sa silid na yon. Dahil tahimik ang paligid, dinig na dinig niya ang bawat tiyabag sa sahig na ginagawa ng kanyang paa. Maya-maya ay may narinig siyang paghinga sa kanyang likuran. At naramdaman niya ang init nito na dumampi sa kanyang batok kaya bigla siyang napalingon. Ano nakakita ka ng multo? Lolo naman, kayo lang po pala yan. Sino pa bang aasahan mong makita aapat lang tayong naririto sa bahay. Pasensya na po, Lo. Kala ko kasi kung sino ka ni hindi ko po kasi kayo napansin kanina. Abay, ano akala mo sa akin? Porque 100 taon na ako uugod-ugod na. Hindi naman po. Nagulat lang po talaga ako sa inyo, Lo. Baka mahilig ka sa kape at ang bata mo pa nervyoso ka na. Luto na ang pagkain, anak! Baka na! Tawagin mo na rin ang Lolo Julio mo! Pababa na po, Nay! Tara na po, Lo. Kain na po tayo. O siya, mauna ka na at susunod ako. Habang sila ay naghahapunan, pinagmasdan ni Jairo ang kanyang mga magulang. Masayang masaya siya dahil yun ang unang pagkakataon na kakain silang magkakasama at kasama pa ang kanyang Lolo Julio. Kain na tayo! Wow! Napakasarap naman ito, Nay. Adobong atay at balon-balunan ng manok. Pero pwede ba nito si Lolo may edad na po siya? Ikaw talagang bata ka. Masyado mong minamalit ang edad ko. Mas malakas pa sa kalabaw ang lolo mo. Ay, hindi naman po, Lo. Siyempre, iniisip ko po, mag-isa lang kayo dito sa bahay. Siguradong hindi po ganyan ang madalas ninyong kainin at baka masustansyang gulay pa po. Nag-aalala lang din po ako sa inyo. Siyempre, mataas po ata sa uric acid itong mga niluto ni nanay Grabe ka naman, anak. Siyempre, di naman ako magluluto ng ulam na hindi pwede sa lolo mo. Huwag ka na mag-alala sa akin na po. Malakas pa ako. Kalabaw lang ata ang tumatanda. At saka, ilang araw na lang lalakas ulit ang Lolo Julio mo dahil masisiguro ko namang madadagdagan ng taong ko sa mundong ito. Aba na yan. Kumain na para makatulog na. At bukas na bukas ihahanda na natin ang pagkain para sa nalalapit ninyong kaarawan. Oo nga, anak. 2 araw na lang at kaarawan mo na. O, Nay, bakit parang malungkot naman ang pagkakasabi nyo? Baka kasi matrabaho ang paghahanda at alam lang nanay mo na mapapagod siya. Hindi ba, Rosita? Hindi naman po. Siguro pagod lang din po ako sa biyahe kanina. Tsaka hindi naman po siguro tayo maghahanda ng maraming pagkain.
At sabi niyo nga po, 4 lang naman tayo magse-celebrate ng birthday ko. Wala rin naman pong bisita na darating, kaya siguradong hindi naman po magluluto si nanay ng marami. Oo nga anak, tulungan mo na lang din ako sa pagluluto bukas. Sige po Nay. Pero Lo, hindi po ba talaga ako pwedeng lumabas bukas kahit saglit lang, tulad ng mahigpit na bilin sa akin ni tatay? Agad na binagsak ni Jason ang kanyang kamay sa lamesa. Jason, nasarap tayo ng hapag. Maliwanag ang sinabi ko sa iyo kanina, Jairo, hindi ba? Bakit mo ba tinatanong ngayon? Jason, hayaan mo na ang bata. Nagtatanong lang naman. Jairo, apo, pasensya ka na ha. Tama ang tatay mo. Ikinalulungkot kong sa ngayunan ang bilin niya. Pero hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Pero bakit po? Ganun ba kadelikadong lugar nyo? Para hindi pwedeng lumabas ng bahay, Lo? Ayaw ko bang sabihin para hindi ka matakot, pero oo. Nasanay na lang din ako sa ganitong buhay. Hindi naman ako sigurado makakaabot ng 100 kung hindi ako nasanay. Hayaan mo't 2 araw ka na lang naman na mananatili dito. Pagkatapos ng kaarawan mo, pwedeng-pwede ka nang gumala kahit saan mo gusto. Kahit sumama ka pa sa liwanag. Ang labo naman po nun, Lo. Ang ibig sabihin ng lolo mo anak ay pagbalik natin sa Maynila, doon makakagala ka na ulit. Pero sa ngayon, dito ka lang muna sa bahay ha. Sundin mo muna ang tatay at ang lolo mo. Pero Lo, ano po bang kinatatakutan niyo sa lugar na ito? Ako, natatakot. Sila ang dapat matakot sa akin. Malakas pa ang lolo mo eh. Lolo naman nagbibiro pa eh. Ano nga po? Tama na yan. Tapusin ang pagkain. Natapos ang kanilang hapunan nang hindi pa rin nasasagot sa isipan ni Jairo ang mga katanungan niya. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at nagpahinga. Pagkaiga sa kama, tumitik siya sa kisame habang nag-iisip. Nakakainis talaga si tatay, kahit kailan. Kung di ko nga lang siya ama, baka pinatulang ko na talaga yun eh. Ay naku, ganun lang ba talaga ugali niya o sadyang hindi lang siya sinasabi sa akin? Dumating kami dito sa bahay ni Lolo hapon ng Lunes. Kalahating araw pa lang ay tinatagal ko dito, pero ang dami ko ng katanungan. Bakit bawal ako lumabas? Nasaan ang kapatid ni tatay na sinasabi ni nanay? Anong nasa loob ng kwartong nakasarado? Sana, bago man lang ako umalis ng bahay na ito, masagot na yung mga katanungan ko. Parang ang daming lihim ng pamilya namin eh. Sa dami ng kanyang iniisip, nakatulog na siya. Ilang oras ang nakalipas ay nagising siya na nagtataka dahil nakaupo na siya sa upuang malapit sa bintana na nasa sala ng 2 palapag ng bahay. Oh, bakit ako nandito? Parang kanina lang nasa higaan ako natutulog. Bakit nandito na ako sa upuan? Paano ako napunta dito? Sino nagdala sa akin? Teka, ano ba bumabalot sa paligid? Hamog ba ito? Bakit may hamog? Sandali. Yung kwarto na laging nakasarado yun Tulog na naman sila tatay eh. Baka makapuslit ako doon. Papasok ako saglit. Unti-unting nilapitan ni Jairo ang kwarto. Ngunit hindi pa siya gaanong nakakalapit ay bigla na lang may nahagip ang kanyang paningin. Hindi yun wangis ng tao dahil ito ay nakatungtong sa mababaw na cabinet na nasa sala. Napahinto siya sa paglalakad at tiningnan ng nakita. Isa itong maliit na nilalang na pinagmamasdan ng kanyang kilos. Bigla itong tumalon sa sahig. Hinabol ito ni Jairo habang inahawi ang hamog para masundan ng nilalang. Uy! Teka! Nasaan ka? Huwag kang tumakbo! Hindi kita sasaktan! Mabait ako! Uy! Teka lang! Magpakita ka sa akin ulit! Pwede mo ako maging kaibigan, oy! Malit na tao! Magpakita ka na! Sa patuloy na pagsuong ni Jairo sa makapal na hamog, tumambad sa kanya ang isang duwende na may puting mga mata. Magarang kasuotan at may mahabang malapilak na buhok at balbas. Ang sukat nito ay isang dangkal, payat at parang masungit. Nakatayo lamang ito sa harapan niya at maya-maya pa ay unti-unti nitong itinaas ang kanyang kamay at may itinuro sa likuran ng bintana. Nang sundan ni Jairo ng tingin ng direksyon na itinuturo ng duwende,
Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang nakasaradong kwarto ang itinuturo ng duwende. Nakita niya ang pulang liwanag mula sa loob na tumatagos sa siwang ng pinto sa ilalim. Lalo pa siyang nangilabot dahil meron siyang naririnig na sigaw ng isang lalaki na parabang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Pagkalingon muli ni Jairo sa kanyang harapan, wala na ang duwende. Hahanapin sana niya ito pero bumukas ang pinto ng kwarto. Tumambad sa kanyang isang halimaw na nakatayo habang nasisinaga ng pulang liwanag galing sa ilaw sa kisame. Halimaw! Nay! Nay! Tulong! Lolo! May halimaw sa loob ng kwarto! Nay! Nay! Huwag kang lalapit! Huwag mo akong lalapitan! Habang sumisigaw siya ng tulong, bigla siya nitong sinugod na parang isang asong lobo. Nagutom na gutom. Walang humpay siya nitong inatake at hinila papasok sa sikretong silid. Tulong! Anak! Anak! Gising! Binabangungot ka yata! Nay! Nako, salamat naman at nagising ka. Oo, heto, uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Nay. Narinig kitang sumisigaw kaya dali-dali akong pumunta rito. Ano ba napanaginipan mo? Nay, nasa sala daw po ako dito sa ikalawang palapag ng bahay. Mahamog ang paligid. May nakita kong isang duwende. Inabol ko. Nagtago siya sa makapal na hamog kaya hinawi ko ng hinawi. Tapos, nang magpakita siya sa harapan ko, bigla siyang may tinuro. Yung nakasaradong kwarto ang tinuturo niya. Ang kwartong yun, may liwanag na pula at may sumisigaw na lalaki sa loob. Tapos, nawala yung duwende sa harapan ko at biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Doon ko nakita yung nakakatakot na halimaw. Inatake niya ako. Inila niya ako papunta sa loob ng kwarto. Papatay niya ako, Nay. Papatay niya ako. Nako, siguro pagod na pagod ka lang sa biyahe tapos kumain ka pa ng marami kagabi kaya binangungot ka, anak. Pero Nay, bangungot ba talaga yun? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Para kasing may ibig iparating sa akin yung duwende. Nako anak, huwag mo nang dagdagan ng mga isipin mo at malapit na ang kaarawan mo. Ipahinga mo ang utak mo. Tamang-tama't umaga na rin. Maligo ka na't maya-maya tulungan mo na akong maggayat ng mga sangkap sa lulutuing mga pagkain, ha? Hinaumagahan, hindi pa rin niya makalimutan ng panaginip. Naisip niyang hindi yung basta panaginip lang. May gustong ipahiwatig sa kanya ang duwende. At iisa lang ang naiisip niyang kasagutan. Ang buksan ng kwartong ipinagbabawal sa kanyang pasukin. Pinuntahan ni Jairo ang kwartong yon. Huminto siya sa harapan ng pinto at unti-unti niyang hinawakan ng seradura para buksan. Nadismaya siya dahil nakalak ito. Ngunit sa kalikutan ng kanyang isip, dumapa siya at sinubukang silipin ang loob mula sa kakaunting awang sa pagitan ng ilalim ng pinto at ng sahig. Madilim at wala siyang maaninag. Anong ginagawa mo dyan? Ay, naku po, Lo. Ginulat niyo naman po ako. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Kasi po, nahulog po yung barya ko sa sahig tapos nasipa ko po kaya sumuot po dito sa awang ng pinto. Maria, ano naman ang gagawin mo sa barya wala naman tintahan dito na malapit? Isa pa, bilin ng tatay mo na huwag kang lalabas ng bahay, hindi ba? Nasa loob po kasi ng short ko. Pagkalabas po ng kamay ko, ayun, tumilapon po. O sige na, tulungan mo na ang nanay mo sa paghahanda sa kusina para bukas magluluto na lang. Ako na kukuha ng barya mo sa kwartong yan. Antayin ko na lang po na kunin nyo, Lo. Gaano ba kahalaga yung barya na yan? Ginto ba yan? Hindi naman po, Lo. Ito naman, mapagbiro po talaga kayo. Hindi ako nagbibiro, Jairo. Mahalaga ba ang barya para antayin mo pa kung buksan ng kwarto? Ang barya nga bang mahalaga, Apo? Po? Lo? Ang sabi ko, ang barya nga bang mahalaga o mas mahalaga ang sumunod ka sa iyong lala? Ay, siyempre po ang sumunod sa inyo, Lo. Ito na nga po at aalis na nga po ako. Hindi nagtagumpay si Jairo na makita kung ano ang nasa loob ng kwarto. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Habang siya ay nasa kwarto at nag-iisip, bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Anak,
Jairo, halika na. Bumaba ka na, tulungan mo ako dito. Tulungan mo ako mag-gayat ng mga Ricardo para bukas diretso na natin lulutuin. Sige po, Nay. Eto na po, nandyan na po. Okay ka lang ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Pakiramdam ko po lalagnatin ako dahil sa panaginip ko na yun Ay naku anak, panaginip lang yon. Ano ka ba? Wala yan. Ay teka, naiihi ako. Magbabanyo lang ako saglit ha. Ikaw na munang bahala dito. Saglit lang ako. Nang makaalis na ang kanyang ina, nakita ni Jairo ang kalderong nakasalang sa kalan na may lamang tubig at nakaisip siya ng magandang ideya. Dali-dali siyang kumuha ng bimpo at isinawsaw ito sa mainit na tubig. Idinampi niya ito sa kanyang leeg pagkatapos pigaan. Idinampi niya rin yun sa noo at kilikili matapos pababain ng init ng bahagya. Maya-maya ay naramdaman niya na paparating na ang kanyang ina. Kaya pinunasan niya agad ang basang parte ng kanyang katawan na pinagdampian ng bimpo. At umupo na parang walang nangyari. Saka nag-inarte. Oh anak, bakit nakaupo ka na dyan? Sabi ko sa iyo, gayatin mo ang mga Ricardos, hindi ba? Nay, parang masama po kasi pakiramdam ko Parang nilalagnat talaga ako. Ha? Masama ang pakiramdam mo? Patingin nga. Pasalat nga ng noo at leeg mo. Ay, nako. Oo nga. Mukhang nilalagnat ka nga. Ganun ba nakaapekto sa iyo yung panaginip mo? O baka naman naninibago ka lang dito sa probinsya? Baka po pareho yun. Nahihilo po ako at parang gusto ko lang po munang magpahinga. O siya, umakyat ka muna sa kwarto mo at magpahinga ka. Ako na munang bahala dito. Sige na, umakyat ka na. Maraming salamat po. Sige po, magpapahinga na po muna ako, Nay. Nang makakyat na si Jairo sa kanyang kwarto, agad niya itong inilak. Pagkatapos ay pumuslit palabas ng bintana. May mga nakauwang na kahoy ang pader ng bahay at ginawa niya itong tungtungan upang makababa ng hindi nahuhulog. Nang siya ay matagumpay na nakababa, nakita niya ang kanyang ama at ang kanyang lolo na nag-uusap. Talaga ba? Nakita ko siyang sinisilip ang uwang sa sahig ng kwarto. Mabuting at ikinandado ko ang pinto. Mukhang gusto niyang pasukin ang silid na yon. Nakita ko rin siyang kinakalikot ang pita ng pintuang yon. Makulit ang anak mo. Hindi mo dapat hayaang ulit-ulitin niyang usisain ang kwarto. Ang susi, nasaan? Huwag ka mag-alala. Hindi niya makikita ang susi. Kapag nabulilyaso ang plano, ikaw rin ang mahirapan, tandaan mo. Nang marinig yun ni Jairo, lalong tumibay ang isip niya tungkol sa sikreto ng kwartong yon. Nabuo ang kanyang isipan na lumabas ng bahay upang alamin ang sagot mula sa ibang tao. Dahil alam niyang hindi sasabihin ng kanyang pamilya. Nang araw na yon, lumabas siya. Binilisan ang paglalakad dahil kailangan niyang makabalik bago magtanghalian. Teka, nasa na ako? Naku, nawawala na yata ako. Ano ba kasi itong pumasok sa isipan ko? At dito ko pa sa labas hinanap ang sagot sa mga tanong ko. Puro puno naman nandito. Naliligaw na yata ako. Atay, naliligaw ka yata. Opo, Manang. Parang naliligaw na nga po yata ako. Teresita nga pala ang pangalan ko. Naka po, dito ka pa naligaw at masukal ang gubat na ito. Mabutit nakita mo ko. Dito kasi ako naghahanap ng mga halamang gamot na gagawin kong mga langis. Oo nga po Hinahanap ko po yung pabalik sa amin. Siya, dayo ka lang dito sigurado ako. Halata namang taga-syudad ka dahil sa kutis mo. Saka kung taga rito ka hindi ka maliligaw. Opo, bumisita lang po ako sa lolo ko. Dito po ako magse-celebrate ng birthday ko. Saan ka ba nakatira? Baka sakaling kilala ko at maihatid kita sa inyo. Nang marinig ni Jairo ang tanong ni Manang Teresita, naalala niya ang bilin ng kanyang ama na huwag magbibigay ng kahit anong impormasyon kahit ang daan papunta sa kanilang bahay ay hindi din pwedeng sabihin. Kay Lolo Piping po. Basta po, kubo lang po yun na maliit. Ha? Piping ka mo? Aba, dito na ako lumaki sa lugar na ito at tumanda. At halos kabisado ko ang lahat ng bahay dito.
At kilala ko rin ang mga nakatira pero sigurado ako na walang piping na nakatira rito. Hindi ko po kasi alam ang tunay niyang pangalan eh. Kasi ngayon ko lang din po siya nakilala. Pero Lolo Piping po kasi ang tawag ko sa kanya. Ay, ganun ba? O siya, kung ganun hindi na kita matutulungan dyan. Mahirap maghanap ng bahay ng hindi ko naman kilala. Sige po, hanapin ko na lang po ang daan pa uwi. Makikita ko rin po yun. O siya, sige. Pero huwag kang magpapagabi, ha? Nako, delikado rito. Hindi ka dapat abutan ng dilim dito. Bakit niyo po nasabing delikado ang bundok na ito? Lalo na po pag madilim. Ano po bang meron dito? 2 balbal. Uri ng aswang. Sinasabing napakatagal na panahon nang naninirahan dito ang 2 balbal na yon. Namimerwisyo ito sa mga taga rito. Nilalapa ang mga alagang hayop at minsan pa ay nakakapambiktima ang mga ito ng mga tao. Aswang po? Ibig sabihin po, totoo mga aswang? May aswang dito sa bundok? Oo. Ang 2 balbal na yon ang kinatatakutan dito sa amin. Nung bata pa ako, malimit na mambiktima ang balbal. Pero katagalan, madalang na. Bakit po hindi niyo subukang hulihin? Ay nako, Totoy. Manilenyo ka nga at walang alam sa mga nangyayari dito. Ilang beses na namin ginawa yan, pero tuso ang mga aswang na balbal at sadyang malakas. Sa bawat pagtangka naming tugisin, may isa sa mga taga rito ang namamatay. Kaya minabuti na lamang naming huwag gambalain ng mga aswang. At hayaang manginain ng mga alagang hayop kesa tao ang biktimahin. Ganun po ba? Pero huwag kang magpapaabot ng gabi dito ng mag-isa sa gubat at hindi agad makakauwi. Huwag mo nga sana sasantuhin ka ng mga balbal na yon. Baka hindi ka na makauwi sa inyo at hindi mo naabutan ng karawan mong bata ka. Sige po, alis na po ako. Teka, kung sakaling abutan ka na nga ng dilim, ay heto, tanggapin mo ito. Ang maliit na boteng ito ay langis galing sa katas ng halaman dito lang matatagpuan sa bundok. Mabisa ito na pangontra sa aswang para hindi ka malapitan. Naku manang, huwag na ho, nakakaya ho. Sige na, tanggapin mo na. Kailangan mo ito. Proteksyon mo sa sarili mo. Pasensya na ho pero di ko po matatanggap yan. Kung ayaw mo, bahala kang mamatay kapag di ka kagad nakabalik sa inyo. Inis na umalis sa matandang babae dahil ayaw ni Jairo na tanggapin ang maliit na bote na may lamang langis. Dahil ayaw niya rin suwayin ng kanyang ama sa bilin nito na huwag tumanggap ng kung anuman ang ibibigay ng mga taga rito. Kaya dali-dali siyang naglakad at pinilit na hanapin ang daan pauwi bago magtanghalian. Anak, kanina pa kita tinatawag. Kakain na tayo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ano ba nangyari sa batang yan? Kanina pa yan nakakulong sa kwarto Buksan mo na nga ang pinto. Nakalakang pinto, hindi ko mabuksan. Kanina kasi sobrang init ang pakiramdam niya at nilalagnat kaya pinagpahinga ko muna. Anak! Anak! Okay ka lang ba? Papang, kunin mo na nga yung susi at buksan mo na nga ang pinto. Eto na. Ay siya, tabi kayo at bubuksan ka. Pagkabukas ng pinto, O anak, bakit hindi ka sumasagot? Akala ko kung napano ka na. Kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo. Pasensya na po, Nay. Nangihina po kasi ako eh. O ba't parang hingal na hingal ka at pawis na pawis? Kasi po... Ay nako, sige lang. Maganda yan at pinagpapawisan ka na. Ibig sabihin nawawala na ang lagnat mo. Oo nga. Nako, ingatan mo ang katawan mong yan. Hindi ka dapat magkasakit. Ako ang mapiperwisyo dyan. Matanda na ang lolo mo, Jairo. Ingatan mo sarili mo. Baka mahawaan mo pa si Papang. Mas maiging ikaw ang magkasakit dahil bata ka pa kaysa sa lolo mo. Jason naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tama na. Siyang tunay naman, Rosita. Kaya magpagaling kang bata ka. O siya, iwanan na muna natin yan at hatiran mo na lang ng pagkain, Rosita. Sa baba na tayo kumain. Tara na, Jason.
Sige po, Papang. Magpahinga ka na, anak, ha? Tama yan at napapawisan ka. Naku, basang-basa ng pawis ang likod mo. Palitan mo na ang damit mo at baka mabinat ka pa. Sige po, Nay. Salamat po. Oh, bakit may mancha ng lupa tong damit mo? Nagkulong ka lang naman dito sa kwarto. Baka po kanina sa baba nung pag-akyat ko, nasagi ko po yung halaman sa paso na nasa gilid ng hagdan. Sa sobrang hilo ko po. Ay, ganun ba? O siya, sige. Maiwan na kita dito at hatiran na lang kita ng pagkain. Muntik nang mabuko ang pagpuslit ni Jairo sa labas. Buti na lang ay nahanap nito ang daan pabalik at nagkukumahog na tumakbo. Sa puntong naririnig na niya ang sigaw ng kanyang mga magulang at kinakatok ang pinto ng kanyang kwarto na nakalak, ay naroon na siya malapit sa tapat ng bintana at umakyat na sa mga nakauwang na kahoy sa pader. Sa muling pagtawag ng kanyang ina ay sinagot na niya ito. Pasok lang po, Nay. Hindi po nakalak ang pinto. Jairo, apo. Ito na ang pagkain mo. Ay, Lo, bakit kayo pa yung nagdala ng pagkain ko? Sabi ko sa nanay mo, ako na ang magdadala. At kanina pa pagod na pagod yung kakaikot sa kusina para magluto dahil hindi mo naman natulungan. Naku, pasensya na po, Lo. Pakilapag na lang po yung pagkain ko sa mesa na nasa sulok at kukunin ko na lang po mamaya. Baka mahawa pa po kayo sa akin pag lumapit kayo. May sakit ka nga ba talaga? Po? Opo, masama lang po ang pakiramdam ko talaga. Siya nga pala. Tiningnan ko sa loob ng kwarto ang barya na sinasabi mong nahulog. Wala naman ako nakita. Ay, nahanap ko na po, Lo. Hindi po pala doon sumuot yung barya. Pasensya na po, nag-abala pa kayo. Gusto mo ba talaga mapasok ang kwartong yon, Jairo? Po? Lo, kasi... Huwag kang mag-alala. Sa kaarawan natin, doon tayo magdiriwang. Po? Talaga po, Lo? Oo, apo. Gusto ko lang naman naming sorpresahin kaya ayaw mo na namin buksan ang kwarto dahil nare-reserba ko yon para sa araw nating dalawa. Hala, bakit niyo po sinabi sa akin, Lo? Di hindi natuloy sorpresa. Makulit ka kasing bata ka eh. Alam kong gustong-gusto mong pumasok sa loob. Ngayong sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang makulit, ha? Sige po, Lo. Pero, Lo, siya nga po pala. May tatanong po ako sa inyo. Ano yon? Wala po. Nakalimutan ko na kaagad. Pasensya na po. Ay, ikaw talagang bata ka. Mas matalas pa ang memorya ko sa'yo. O siya, bababa na ako. Kumain ka na dyan. Sige po, Lo. Salamat po ulit. Itatanong sana ni Jairo sa kanyang lolong tungkol sa aswang na sinasabi ni Manang Teresita, pero naisip niyang mabibisto siya sa kanyang ginawang pagtakas, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtanong. Napanatag na rin naman siya dahil nalaman niyang sorpresa pala nila sa kanya ang nasa loob ng nakasaradong kwarto. Kinagabihan, mula sa mahimbing niyang pagtulog, muli siyang nagising sa upuan na nasa sala ng ikalawang palapag ng bahay. Katulad ng nauna niyang panaginip, muling nababalot na makapal na hamog ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Jairo na nananaginip siya. Kaya lumingalinga siya sa paligid upang hanapin ang duwende. Duwende! Duwende! Magpakita ka sa akin! Duwende! Umalis ka na rito! Nasaan ka? Umalis ka na rito! Umalis ka na! Bakit mo ako ginagambala sa pagtulog ko? Anong gusto mong sabihin? Umalis ka na rito! Huwag ka nang babalik dito! Teka, bakit? Sabi mo sa akin kung bakit. Hindi mo gugustuhin malaman! Hindi mo gugustuhin malaman! Habang galit na umaalingaw-ngaw ang boses ng duwende, muli niyang narinig ang sigaw ng lalaking nahihirapan. Napatingin siya sa kwartong pinanggagalingan ng sigaw. Bumukas na ang pinto. Tumambad sa kanya ang halimaw. Dahil alam niyang nasa panaginip lamang siya, buong tapang niya itong hinarap. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo sa bahay ng lolo ko, ha? Anong ginagawa mo sa kwartong yan? Sino ka? Huwag kang tumayo dyan. Hindi na ako natatakot sa'yo. Alam kong hindi mo ko kayang saktan. Hindi mo ako mapapatay. Ngayon, sabi mo sa akin, bakit patuloy mo akong ginagambala sa panaginip ko?
Anong gusto mo sabihin? Anong meron sa kwartong yan? Sumagot ka! Umatungal na parang mabangis na hayop ang halimaw. Buong tapang namang umatake si Jairo. Malapit nang makapasok si Jairo sa loob ng kwarto nang bigla itong sumara. Kasabay nito ang pagkawala ng sigaw ng lalaking nahihirapan. At ang atungal ng halimaw. Tumahimik ang paligid. Nagtaka si Jairo tumalikod na parang bumalik sa paghahanap sa duwende. Nakita niya ang isang lalaking duguan ng dibdib. Nakatitig lang ito sa kanya at parang hirap na hirap. Sumigaw si Jairo sa takot at muling nagising. Bumalikwas siya mula sa pagkakahiga at napansing basang-basa siya ng pawis. Tumayo siya para buksan ang bintana. Nakita niya ang bilog na buwan. Hindi lang yung basta panaginip. At sinong lalaking duguan ng dibdib? Hindi lang sorpresa sa karawan ko nakatago dun sa kwartong yun. Sinabi lang ni Lolo yun para hindi ako mangulit. Meron talaga silang itinatago dun. Kailangan ko malaman kung ano ito bago kami mag-celebrate ng birthday namin. Dahil mukhang wala naman talagang balak si Lolo na buksan ng nakasaradong kwarto eh. Habang nag-iisip si Jairo ang bulto ng tao na naglalakad sa bakuran, inakala niya na ito ay ang kanyang ama. Para masiguro kung sino yon, muli siyang lumabas mula sa bintana upang manmanan ito. May kadiliman ang paligid kaya hindi maaninag ni Jairo ang nilalakaran. Nadulas siya at dumaus-us pababa. Bago makatayo, ay tumambad sa kanya ang halimaw na nasa kanyang bangungot. Kinilatis niya ng mabuti ang nilalang na nasa kanyang harapan. Nalaman niyang ito ang aswang na balbal na sinasabi ni Manang Teresita. Ang balat nito ay kulukulubot na nangingitim. Ang buhok naman ay parang nalalagas. Ang mga kuko ay mahahaba. Naglalaway ang bibig at may naglalakihang mga pangil. At ang mapupulang mata nito ay nanlilisik at tanda siyang lapain. Kaya sumigaw siya ng ubod ng lakas para humingi ng tulong. Aswang! Wag! Wag mo akong lalapitan! Wag! Nay! Ay! May aswang! Jairo anak! Ay, Jairo! Anong ginagawa mo rito sa labas? Anak, dali, pumasok ka! Ano bang naisip mo't lumabas ka? Nay, merong aswang! Kitang-kita ko! Nasarban ko siya kanina! Nasaan? Wala naman ah. Ano ba pinagsasasabi mo? Nandyan po, nakatayo siya kanina dito. Baka guni-guni mo lang yun, anak. Hindi po ako namamalikmata. Totoo po sinasabi ko. Diyos ko, puno ka ng gasgas. Ano ba yan? Ingatan mo naman yung katawan mo. Kahit hanggang kaarawan mo lang. Pasensya na po talaga. Hala, pumasok ka na sa loob. At ano bang ginagawa mo dito sa labas gabing-gabi na? Diyos ko naman, anak. Ano bang pumasok sa isip mo't nandito ka sa labas, ha? Sagutin mo ang tanong namin pagkapasok natin sa loob. Tara na! Pagpasok nila sa loob, doon siya inusisa ng kanyang mga magulang tungkol sa nangyari. At wala siyang magawa kundi sabihin sa kanila ang lahat. Buti na lang at tulog na tulog ang lolo mo, kung hindi, mabubulabog yon. Sabihin mo nga sa amin, bakit ka nasa labas? Binangungot po ako ulit. Pagkagising ko po, binuksan ko yung bintana para magpahangin. Tapos may naaninig akong anino sa bakuran. Bumaba ako mula sa bintana. Sa sobrang dilim ay hindi ko makita yung tinatapakan ko kaya dumaus-us po ako at nahulog. Ibig sabihin kaya mong lumabas ng bahay mula sa bintana ng kwarto mo? Sorry, Tay. Yung mancha ng lupa sa damit mo nung tanghali na nadatnang ka namin pawis na pawis. Lumabas ka doon, Ana. Sorry, Nay. Let's kang bata ka. Anong bilin ko sa'yo? Huwag na huwag kang lalabas ng bahay, hindi ba? Pero sa labas po ng bahay na to, nasagot ang katanungan ko na hindi niyo masabi-sabi. Sasagot ka pa, ha? Sige, anong gagawin niyo sa akin, Tay? Bakit hindi niyo sa akin masabi ang tungkol sa aswang? Mas mahirap bang sabihin na lang sa akin ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng lumabas? Kaysa sabilinan niyo ako na huwag lang lumabas nang hindi ko alam ang dahilan? Bakit hindi niyo masabi sa akin na may aswang dito sa lugar na ito, ha? Anak, tama na. Ano? Dahil nasa loob ng nakasaradong kwarto ang aswang? Anong pinagsasasabi mo, Jairo, ha? Sino yung lalaki na matay dyan na duguan ng dibdib? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Jairo, saan mo nakuha ang sinasabi mo? Sagutin nyo, Nay! Sino yung lalaki na matay sa kwarto? Sino? Abat bastos kang bata ka, ha?
Bastos, tinatanong ko kayo, bakit hindi niyo masagot? Isang malakas na sampalang binigay ni Jason kay Jairo. Tama na! Jason, tama na! Mawa ka sa anak mo! Anak ko! Rosita, anak ko! Mga leche kayo! Bahala na kayo dyan! Subukan mo lang na lumabas ulit kung hindi ka namin pabayaang lapay na kinatatakutan mong aswang! Pagkatapos umalis ng kanyang ama, ang sigawan ay napalitan ng iyakan nilang mag-ina. Bakit ganun si tatay, Nay? Bakit? Anak, pasensya na. Wala akong lakas na ipagtanggol ka sa tatay mo. Hindi niya ba ako anak, Nay? Bakit ganun na lang niya ako pagsalitaan? Ano ba talaga ako sa kanya, Nay? Anak, pamilya tayo. Tandaan mo yan. Pamilya, Nay? Hindi ko ramdam eh. Kahit nga ngayong nalalapit na ang karawan ko, ganito pa rin nangyayari sa atin. Parang hindi ko naman ramdam na kaya tayo pumunta dito eh, para ipagdiwang ang karawan ko eh. Parang karawan lang ni Lolo talaga yung gusto niyo ipagdiwang at sinama lang talaga niyo ako dito. Kasi kung ganun, bakit ganyan si tatay sa akin? Anak, ang mahalaga mahal kita. Yan ang tatandaan mo. Bukas sa karawan mo, ipinapangako ko na ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Tandaan mo yan. Dahil sa pag-aalo ng kanyang ina, nakatulog siya. Miyerkules, ang pinakahihintay nilang araw. Nagkulong lang sa kwarto si Jairo. Hindi siya lumabas maghapon hanggang makita niyang lumubog na ang araw. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Anak, pwede bang pumasok? Sige lang po, Nay. Pasok lang po kayo. Anak, ayos ka lang ba? Hindi na po ako magsisinungaling. Hindi po ako okay, Nay. Anak, kaarawan niyo ng lolo mo ngayon. Gusto ka niya makita. Ito na rin ang huling araw natin dito sa bahay ng lolo mo. Kailangan mo lumabas ng kwarto. Bumaba at magpakita sa kanila. Para ano, Nay? Para makita si tatay? Paano ko ma-enjoy ang birthday ko kung ganito? Heto. Hinatiran kita ng tubig. Uminom ka muna. Salamat po, Nay. Tamang-tama at uhaw na po talaga ako. Anak, sorry. Sorry sa lahat. Patawad. Nay, wala ka naman pong dapat ikahingi ng tawad eh. Basta anak, patawad. Nay, sabi ko nga, wala kang... Teka, Nay, nahihilo yata ako. Anak, patawad. Nay, teka, ba't parang nahihilo ko? Patawad, anak. Patawad. Yun ang huling salita na narinig ni Jairo sa kanyang ina bago siya tuluyang makatulog. Dahil sa tubig na pinainom sa kanya nito. Pagkagising ay nasa loob na siya ng isang kwarto na hindi pamilyar sa kanya. Nilibot niya ng tingin ng paligid. Nakita niya ang iba't ibang uri ng libro sa cabinet. May mga tuyong halaman na nasa bote na nakalagay sa ibabaw ng isang mesa. At ang pinakakapansin-pansin ay ang 2 litrato ng mga lalaki na parang mga sinaunang katutubo. Napansin din niya na nakagapos siya sa isang upuan na napapalibutan ng mga nakasinding kandila. Sa gawing kaliwa niya ay may isa pang upuan na bakante at napapalibutan din ng mga nakasinding kandila. Hindi ba gusto mong pumasok dito, Jairo? Eto na. Tay, Nay, Lolo, ano pong ibig sabihin nito? Maligayang kaarawan sa atin, Jairo, apo. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon upang isagawa ang ritual ng pagpapalit. Po? Ritual ng pagpapalit? Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Tsaka bakit po ako nakagapos? Pakulan niyo po ako dito, Nay. Kalagan niyo ako, Nay. Anak, patawarin mo ako. Alam kong marami kang katanungan, Jairo. Ngayong gabi, lahat ng yan ay mabibigyan na ng kasagutan. Ako ay uupo na at simulan na natin ang ritual. Nakita ni Jairo na umupo na ang kanyang lolo Julio sa bakanting upuan na hindi kalayuan sa kanyang tabi. Ang kanyang ina naman ay nasa gilid lamang at nakayuko, ni hindi siya matingnan sa mata. Habang ang kanyang ama ay nasa kanyang harapan at titig na titig sa kanya. Bago namin isagawa ang ritual ng pagpapalit, bibigyan kita ng pagkakataong malaman ang lahat, Jairo.
Ang nakita mong aswang kagabi ay ang iyong lolo Julio. Ano? Si Lolo ang aswang? At hindi lang siya ang aswang sa lugar na ito. Pati ako. Kami ay mga aswang na balbal. Ha? Ano? Kaya pala may nababalitang mga biktima dito. Si Lolo po ba may gawa? Tapos yung nakita kitang naguhugas ng bibig mo sa loob ng banyo sa barko, may bata na nawawala kinabukasan. Ikaw tayong may gawa nun? Tama ka, Jairo. Alibaw ka! Walang iya ka! Napakahayop mo! Ipinapasa namin sa susunod na henerasyon ang itim na binhi na nagbibigay sa amin ng kakayahan upang maging isang malakas na aswang. Sa ganitong paraan, sa bawat henerasyon, merong aswang na patuloy na maghahasik ng lagim sa bundok na ito. Hindi kami namamatay kahit ilang taon pa ang lumipas kung hindi namin ipapasa ang binhi sa aming susunod na salinlahi. Yon ang isa sa sumpa na kayang ibigay ng itim na binhi. Hindi susuko ang kaluluwa namin na kumapit sa katawang lupa kahit ito ay patuloy na tumatanda at naaagnas. Kapag ito ay aming naipasa na sa susunod na magmamana, mawawala ng lakas na binibigay ng binhi sa amin at ang katawan namin ay kusang mawawalan ng buhay. Kung ganun po, ibibigay ni Lolo Julio sa akin ng itim na binhi. Ayoko! Ayoko pong tanggapin! Ayoko maging isang aswang, Nay! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito! Gano'n na nga. Pero huwag ka mag-alala, Jairo. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Oo, ipapasa ni Julio sa iyo ang binhi. Pero hindi mo rin naman masisilayan ang iyong buhay bilang isang aswang. Po, bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Mula nang maipasa ng aming mga magulang ang binhi sa aming dalawa ni Julio, lubos kaming nahumaling sa lakas na ibinibigay sa amin ng sumpang ito. Para sa amin, ito ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Kaya naganap kami ng paraan upang mapanatili ito sa amin ng mahabang panahon. Dahil ayaw namin itong ipasa sa susunod na henerasyon at gusto naming angkinin ang kapangyarihan na ito. Dito papasok sa eksena ang iyong ina. Naganap kami ni Jason ng mangkukulam na makapagbibigay sa amin ng solusyon. At nakita namin si Rosita, isang makapangyarihang mangkukulam na gumagawa ng ritual ng pagpapalit upang siya ay mabuhay na matagal dito sa mundo. Nag-aanak siya ng babae at ito ay inaalagaan upang mapalaki hanggang sa ito'y magdalaga. Kapag naramdaman na niya ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa katandaan, isinasagawa niya ang ritual ng pagpapalit upang mailipat ang kanyang kaluluwa sa kanyang anak na dalaga at makuha ang katawan nito. Ang kaluluwa ng dalaga ay mapupunta sa matandang katawan at kasama itong mamamatay, habang ang kaluluwa ni Rosita at ang bago niyang katawan ay mamumuhay muli sa mahabang panahon at paulit-ulit niya itong ginagawa. Hindi, Nay. Hindi ito totoo. Sabihin niyong hindi ito totoo. Imposible ito. Imposible! Anak, atawad. Nakipagkasundo sa akin sina Julio at Jason. Wala akong magagawa. Kung hindi ko sila tutulungan, hindi nila ako titigilan. Hanggat hindi nila ako napapatay. Kaya tinutulungan ko sila, kapalit ang proteksyon nila sa akin. Anong klaseng mga tao kayo? Ang tunay na Jason ay anak ni Julio. Ang kaluluwa na nasa katawan ni Jason ngayon ay ang kaluluwa ng kapatid ni Julio. Nang maipasa ko ang kaluluwa ni Jason sa bago niyang katawan, pinakasalan ko naman ang isa pang anak ni Juliong si Jairus. Siya ang dapat napapasahan ng kaluluwa ni Julio. Kung ganun, may kapatid nga si tatay? Oo, pero dito sa kwartong ito, sa pagsasagawa namin ng ritual ng pagpapalit noon, sinaksak niya ang kanyang dibdib at namatay. Yon ang dahilan kung bakit nanatiling matanda si Julio, dahil hindi naging matagumpay ang ritual ng pagpapalit. Ang lalaki sa panaginip ko. Kung hindi sana nagpakamatay ang hayop na Jairus na yon, sana'y nanatili pa rin kaming magkapatid ni Julio sa susunod na henerasyon. Ngayon, kung ipapasa niya sa iyo ang kanyang kaluluwa, magiging mag-ama pa rin kaming dalawa. Ibig sabihin, hindi niyo talaga ama si Lolo Julio? Magkapatid kayo? Simula pa nung una? Oo, at ngayon, ipapasa ko ang aking kaluluwa sa anak ni Jairus. Po, ibig sabihin? Oo, anak.
Bago namatay si Jairus, iniwanan niya ako ng anak. At ikaw yon, si Jairus ang tunay mong ama. Yun ang dahilan kung bakit gano'n na lang ako tratuhin ni tatay. Dahil hindi kita ama. Tama ba? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo sa akin. Ang malaga, Jairo, may pasada ng mahal kong kapatid ang kanyang kaluluwa sa iyo. At muli kami magsasama upang maggasik ng lagim dito sa probinsya at mamuhay muli sa susunod na henerasyon. Hindi makapaniwala si Jairo sa kanyang nalaman. Hindi niya inakala na ang kinalakihan niyang mga magulang ang siyang tutuldok sa kanyang buhay. At ang nakilala niyang lolo ay magpapasa ng itim na binhi at kaluluwa sa kanyang katawan. Ipinikit na lang ni Jairo ang kanyang mga mata at unti-unting tinanggap ang kanyang kapalaran. Rosita, simulan mo na! Makakamit ko ng muli ang bagong buhay. Ilabas mo na ang itim na binhi, Julio. At isasabay ko ang pagpapalit ng inyong mga kaluluwa. Ito na, Jason. Ipalunok mo sa kanya kapag ito'y akin ang nailuwa. Nanlaki ang mga mata ni Jairo nang makita niya ang itim na binhi na lumalabas sa bibig ng kanyang lolo. Kasamang naglalagkitang laway nito. Unti-unting nanghinang matanda at parang naagnas na bangkay. Maya-maya ay nagsimulang magsambit ng orasyon ng kanyang ina sa ibang lingwahe ng paulit-ulit. Palakas ito ng palakas. Napansin ni Jairo na ang apoy ng mga kandila ay unti-unting lumakas ng liyab. Pero hindi nagbagong apoy sa mga kandilang nakapaligid sa kanya. Rosita, ano ito? Hindi yan ang orasyon na sinasambit mo para sa ritual ng pagpapalita. Nagulat si Jairo nang biglang sumigaw ang kanyang ina ng buong lakas. Kasabay nito ay lumakas din ang apoy ng mga kandila na nakapalibot sa kanyang lolo Julio. At bigla itong nagliyap na parang binuhusan ng gasolina. Pagkatapos nito ay hinagisa ng kanyang ina ng asin ng kanyang ama. At sumigaw ito na parang isang halimaw na binuhusan ng mainit na tubig. Agad na lumapit sa kanya si Rosita at pinatay ang mga kandilang nasa kanyang paligid. Pagkatapos ay dali-dali siyang kinalagan. Anak, tumakas ka na. Ako nang bahala rito. Nay, ano pong ibig sabihin nito? Hindi ba'y pinangako ko sa iyo? Sa karawan mong ito, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Nay, hindi kita maintindihan. Jairo anak, mahal na mahal ko ang tatay mo. Minahal ko ng totoo si Jairus. Siya ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magbago at talikuran ng pangungulam na ipinasa sa akin ng aking mga ninuno. Yun ang dahilan kaya pinilit ko si Jason na manirahan sa Maynila at baka sakaling magbago din ang kanyang isipan para huwag nang ipagpatuloy ang kadiliman na aming ginagawa. Doon kita pinalaki, inalagaan at minahal. Bilang pangako sa pagmamahal ko sa iyong amang si Jairus. Nang lumaki kang katulad ng ama mo, nakikita ko sa iyo ang pagkatao niya. Isa kang mabuting tao, Jairo. Kaya tatapusin ko na dito ang kadiliman na ginagawa namin. Hindi ko hahayaang madamay ka sa aming kahayupang ito. Pero Nay, sumama ka na po sa akin. Tumakas ka na rin. Hindi anak. Haharapin ko si Jason. Umalis ka na bago pa siya muling magkaroon ng lakas matapos ko siyang sabuyan ng asin. Kailangan makalayo ka dito. Ito ang susi ng kwarto. Ikandado mo pag alis mo. Madali ka. Pero Nay, paano ka? Anak, matagal na kaming nakatakdang mamatay. Tinatakasan lang namin ito sa pamamagitan ng pambibiktima ng mga inosenteng kaluluwa. Matagal na naming dapat nilisan ang mundong ito. Pero inaagaw namin ang kapalaran ng iba. At sila ang nakalalasap ng kamatayan na dapat ay sa amin habang kami ay nabubuhay sa kanilang katawan. Pero dito na magwawakas ang lahat. Nay, mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, Jairo. Rosita, hayop ka! Taksil! Traitor! Mapatay kita! Jairo anak, ngayon na! Tumakbo ka na! Kahit na masakit ang kalooban ni Jairo, tumakbo siya at sinarado ang kwarto. Inilak niya ang pinto gamit ang susi na ibinigay sa kanya ng ina at tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas niya, nagulat siya nang biglang sumabog ang apoy sa buong bahay. Napahagulgol siya. Alam niyang ibinuhos ng kanyang ina ang buong kakayahan nito upang siya ay protektahan hanggang sa huli nitong hininga.
Habang pinagmamasdan ni Jairo ang nasusunog na bahay, napansin niya ang duwende na nakapatong sa balikat ng lalaki na nagpakita sa kanyang panaginip. Alam niyang ito ang kanyang tunay na ama. Nakangiti ang mga ito sa kanya habang kumakaway. Maya-maya ay tuluyan nang nawala ang dalawa sa liwanag ng araw. Habang inaalala ang lahat ng nangyari, unti-unti niyang naramdaman ang pagod at nawala na ng malay. Sa kanyang paggising, nakita niyang sarili na nasa isang kubo na may mga halamang gamot sa paligid. Nakarinig siya ng pamilyar na boses ng isang babae. May malay ka na. O siya, humigop ka na muna ng mainit na sabaw. Manang Teresita? Tanda mo pa ako. Ikaw, tanda ko pa rin. Ikaw yung binatang naliligaw at ayaw kunin yung proteksyon na ibinigay ko laban sa aswang. Albularya ako, manggagamot sa madaling salita. Nakita ka sa masukal na parte ng gubat na nakahandusay. Nagpagabi ka doon. Anong ginagawa mo doon? Sinabi ko sa iyo, ay nakong bata ka. Butit hindi ka nakita ng aswang doon. Maswerte ka at ako pa ang nakakita sa iyo. Sa masukal na gubat po ninyo ako nakita? Oo, saan ka ba galing? Sa bahay po ni Lolo. Bahay? Wala namang bahay sa lugar na yon. Alam mo, napaka-misteryoso mo. Hay nako, kung di ka lang mukhang inosyente, napagkamala na talaga kitang engkanto. Wala po kayong nakita doon na nasusunog na bahay? Iho, matanda lang ako pero hindi ako bulag. Isa pa, kabisado ko ang bundok. Sa ilang beses kong nagpapalibot-libot para manguhan ng mga halamang gamot, dala ko isang albularya. Nakakasigurado kong walang bahay doon. Naalala ni Jairo na ang kanyang ina ay isang mangkukulam at kaya nitong gumawa ng orasyon para ikubli ang pinagtataguan ng mga aswang na balbal. Kaya hindi tumahanap ng mga taga roon para tugisin. Baka namalikmata lang po ako at naligaw nga. Maraming salamat po, Manang Teresita. O siya, tinulungan na kita ngayon. Siguro naman hindi ka na mangangambang tanggapin ang tulong ko sa iyo. Kaya ibibigay ko sa iyo isang botelyang pangontra sa aswang. Baka sakaling maligaw ka na namang bata ka. Baka hindi na kita makita. Tatanggapin mo na ba? Salamat na lang po pero mukhang hindi ko na po yan kailangan, Manang. Ay sus, Mariosip kang bata ka. Ewan ko sa iyo. Yun ang huling araw ni Jairo sa probinsya at umuwi na siya sa Maynila. Itinuloy niya ang kanyang buhay kahit mag-isa na lamang sa buhay. Pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral at pagpa-part-time job upang mapagtapos ang kanyang sarili. Taon ang nakalipas at siya ay nakagraduate. Nagtayo siya ng sariling repair shop at unti-unting umasenso sa buhay. Sa kabila ng mga nangyari, hinarap niya ang bawat araw na may pag-asa. Sa puntong ito, ang nangyari sa kanyang pamilya ay nanatiling lihim at nananatili na lamang sa kanyang mga alaala. Wakas,